Nagkaroon ng nagbalita tayo na inaprubahan yung minimum wage itinaas ng 50 pesos. Additional, Ayan. additional 50 Additional pesos. 50 pesos. Oo. Inaprubahan na po ng Regional Wage Board ang 50 pesos na dagdag sahod sa NCR. NCR po yan. So yung 695 na sa mga non-agri sector at 658 sa agri sector. Oo. July 18 pa yan. Ay, July 18 pa. Oo. Ay, ipapatupad. Baka masyado tayo ma-excite. Yes, Oo. July Oo. 18. Pero sige po, better than nothing. Pero syempre, Oo. ang hinihiling po ng mga manggagawa ay way higher, way much Yes, higher. No? yes. Sinasabi nga nila sa mga pag-aaral, dapat ang sinesweldo na daw ngayon nasa mahigit 1,000. Tama po ba? Yes, Ang oo. minimum wage dapat Yes, Cheryl, per kasi day. our labor law, no, o ang ating Department of Labor speaks of minimum wage. Aha. Our constitution does not speak of minimum wage. Ang nakalagay sa ating constitution ay living wage. At ang living wage, pag kinuwenta, no, kwentado yan, ay nasa 1,000, almost 1,200. Kaya ang layo talaga ng sinasahod ngayon ng mga manggagawa, ng mga minimum wage earners. Halos kalahati lang yon Yes. ng living wage. At ang nakakainis, no, Cheryl, yung mga employers, pag nagpapasahod sila ng minimum wage, sobrang, pinagmamalaki nila yung sarili nila na para bang pag naibigay nila yung minimum wage, nagampanan na nila lahat ang obligasyon nila sa manggagawa. Samantalang, the term itself says minimum. Yun yung pinakamababang pwede mong ibigay sa manggagawa na legal. Bakit naman dun ka sa pinakamababa kung pwede mo namang ibigay yung mataas? Sana man lang nga 'di ba? Yung okay naka-minimum ka pero sana yung mga kaltas-kaltas shoulder nyo na lang lahat. Ayun Total, pa, no? Yes, kurot lang napakaraming, yun, kapiraso lang napakaraming din. kaltas. Of course, pag minimum wage earners ka, exempt ka sa tax. Pero pero syempre, yung meron pa, nandiyan na benefits. SSS, mga benefits, no? Kaya nga ako, may ilan akong mga workers na sa coffee shop, sagot ko lahat yung mga di ba Buo na, hindi na kayo maghahati. buo ko nang binibigay sa kanila, tapos sagot ko na lahat. Kasi, kawawa naman kapag, di ba, pagbabawasan mo pa. Pero, ganoon. At saka kanina, nabanggit mo nga, tinaas, no, ng 50 pesos o di 695 pa. Pero baka magtataka yung iba kasi marami diyan kahit na July 18 ang effectivity nito, marami pwedeng hindi mag-comply. Bakit? Kasi pwede sila mag-apply for an exemption. At yung exemption na yun, pwede yun for for 1 year. Pwede sila umapil. Sandali, hindi kami handa. Pwedeng sabihin ganon. Yes, pwede nilang sabihin, Tapos may distress ang aming, justification. di ba? Parang kung ang mga tao ay stress, meron tayong tinatawag na mga distressed companies o distressed establishments which entitled them to to an application for an exemption sa application ng minimum wage. Okay lang kung talagang distress yung company, Kung 'di ba? company, 'Di ba? oo. Talagang tulong din po 'yan. Pero sana naman yung konsensya nyo, yung mga may-ari po ng kumpanya na kung ginagawa nyo lang itong excuse, lusot, dahil may ganitong batas at nakikita nyo na pwede tayo dito, ito muna, makatipid man lang ng 1 year, wag naman po sana. Diba, konsensya nyo na po yan. Yes, dahil kawawang-kawawa naman. Kanina nung nagsisimula tayo, medyo nabanggit mo kung halimbawa, nag-i-increase ba? Pwede ba? Nakalagay ba sa batas? Yung mga ganon, di ba? Oo, yes. Ang galing ng tanong mo pero sasagot ng nakita ng diretsyo, walang ganon. Ay, talaga ba? Oo, nakakalungkot pero walang ganong nakalagay sa ating labor code na parang periodically may increase. Kaya tuloy para tayong employees are held hostage by their employers. 'Di ba? Parang naghihintay ka na mapansin ka at sana ma-increasean kung mapansin ka because our labor code does not provide for any increase based on your performance, based on whatever. Kailan, bakit tayo nakakarinig ng mga increases na mga regular? Ito yung mga kumpanya na merong union. Kaya yung mga karapatan natin sa ating constitution, sa Article 13, ang dami Section 3, dami, lahat nakalagay doon. Pero lahat ng yon nagkakaroon lang ng katuturan kapag may union. Kasi kapag walang union, wala. Ang dali nung i-violate.
ng employer. Kasi kahit na, halimbawa, ikaw hindi ka pinapasahod ng tama, mag-isa ka lang, paano mo lalabanan? Cheryl, I'm handling several cases where employees have not received minimum wage for 10 years, for 12 years, for 15 years. Nagrereklamo lang sila pag tinanggal na sila. O kaya pag hindi na talaga after 10 years. Pero pag sinampa ko yung kaso na yon, ang matatanggap kahit 10 taon silang hindi pinasahod ng tama, 3 taon lang ang makukuha ko because there is a prescriptive period. Ang lungkot. Yes, ang Ang lungkot. At hindi po yan man lang, sino ba, okay, sa labor code, sino ang dapat nagbabantay niyan? Sino ang dapat na nag-a-update niyan? Sino ang dapat na nagre-review niyan? Na hindi naman po natin sinasabing sobrang, kasi kailangan balansehin eh. Di ba? Yes, Dapat ang dole ganon. Department of Labor and Employment. Yung mga kumpanya, binabalanse. Hindi naman pwede rin pong tayo mga manggagawa, lahat ng gusto natin maibigay. Ibabalanse din yan. Naintindihan natin, kailangan ng balanse para makasurvive po. No? Pero yung ganyang may naaabuso na hindi na dapat, sino ang in charge of our labor code? Para lang po naintindihan ng ating mga listeners and viewers. Oo, no. Pag usapin ng usapin ng sahod, meron tayong wage board. So sila yung regular na dapat pinapag-aralan ang mga sahod. Mabubuhay pa ba ang mga manggagawa sa sahod na ito? So may wage board tayo. Meron din tayong tinatawag, meron ding inspection power ang Department of Labor. No? Ang Office of the Secretary, meron silang inspection power. Ang regional offices, meron silang inspection power. Ako, pwede talaga silang regular na mag-inspect sa mga kumpanya. Ang hirap, halimbawa, ang kaso tatagal 3 taon, 5 taon. Apakatagal nun para sa isang mga manggagawa. Ano ang dapat na gawin, Cheryl? Kung may nagsampang kaso for violation of minimum wage, sinabi halimbawa, dun sa may complaint niya, hindi siya pinapasahod ng tama, hindi siya binibigyan ng mga benefits. Dapat, pagsampa ng kaso mo sa NLRC, dahil sa NLRC ka magsasampa ng kaso, dapat yon agad, yung company na yon dapat reported agad sa Department of Labor, sa regional office, and dapat immediately mag-conduct agad sila na inspection. Because that's the only way para yung mga kumpanya ay magpasahod ng tama. Sa NEDA report and DOLE report, sila mismo nagsabi, 36% of the businesses lang ang nagpapasahod ng tama. Kaya Cheryl, matutuwa ba tayo na, hello, 695 na ang sahod, when sa sarili nilang report, napakataas na porsyento ng mga kumpanya ay hindi nagpapasahod ng tama. So alam na pala ninyo anong ginagawa ninyo. Because it will take a complaint from the employee para para alamin pa nila. Yun nga ang sinasabi ko, dapat pag nagsampa ka agad laban sa kumpanyang ito, di ba dapat parang, red flag. Dapat isubject na natin ito sa inspection. Bakit? Kasi yung ibig sabihin, kung ginagawa yan sa isang empleyado, mas malamang ginagawa na yan sa maraming empleyado. At Cheryl, hindi ganon kadali para sa isang manggagawa ang magreklamo. Kadalasan, kapag nagkaroon ng lakas ng loob ang isang manggagawa na magreklamo, 10 taon na. 10 taon na siyang naabuso sa usapin pa lang ng sweldo. Kaya ayaw na po magsalita. So ano ang karaniwang idinadaing ng mga manggagawa pagdating sa sahod? Hindi tamang pagpapasahod? Hindi tamang pagpapasahod. Hindi tamang, ang mga kaso ko, hanggang nun, hawak ka, hindi pinapasahod ng tama, hindi binabayaran ng overtime pay, hindi binabayaran ng rest day, walang OT pay, walang holiday pay, hindi binabayaran ng tama ang 13-month pay, kung magkano lang daw ang ibigay sa kanila. At lahat ng ito ay money claims that prescribed in 3 years. So kapag lumagpas ang 3 taon, yung nakalipas na sa 3 taon, lagpas sa 3 taon, hindi mo na makukuha kahit 10 taon kayong dumadanas ng mababang sahod.
Ang dali po sigurong sabihin para sa like ako, kunwari, parang kung mayroon din na kung di rin tayo papayag, hindi tayo magpapaabuso, hindi tayo papayag dun sa ino-offer, wala naman silang magagawa, wala silang makukuhang tao. Eh yan yung kung nagkakaisa tayong lahat. Yes, kung nagkakaisa lahat, kung organized, sana kung lahat ng industries ay organized. Oo. Halimbawa, lahat ng mga lahat ng karpintero, masama-sama, walang tayong papayag, 'di ba? Kapag halimbawang may kumuha pagkatapos ganoon Aha. ang rate. Ay, sana ganoon. Pero alam mo, kahit pa sinasabi ng Constitution, no, kahit ng Civil Service Commission, lahat ng mga rules promoting ang pag-uunyon, alam mo yan yung isang bagay na sobra naman ang yung parang diyan pa lang parang inaatake ka agad o kaya hindi agad pinapayagan o kaya dinudurog ka agad. Ay, kaya nakakalungkot. It's sad, 36% lang Yes. ng kumpanya sa buong bansa ang Ang nagpapasweldo ng nagpapasahod tama. Ng tama. Ng tama. Mm-mm. Also, kaya ngayon, pag mamalaki mo na, oops, may additional 50, 695 na. Ilan lang yung matutuwa doon. And sabi ko nga kanina, marami dyan mag-a-apply pa for an exemption. And then, marami din, halimbawa, mga kumpanya, less than 10 ang employees, syempre, ibig sabihin, maliliit na kumpanya to, no? Ano rin to, exempt from night shift differential, exempt from holiday pay, kasi ito yung mga maliliit na kumpanya. I mean, okay, understandable, kasi maliit, kaya may mga ganong exemptions. Pero yung iba, sobra naman. Yung sobrang pang-aapi sa mga manggagawa. Kaya ako talagang, ewan ko, nanggigigil talaga ako kapag ang mga employers ay sobrang... Actually, ramdam ko na ngayon sobrang Oo, salbahe hindi ko nga talaga alam kung papainom ko sa'yo yung kape Kasi medyo matapang yung kape namin Attorney Virgie. Oo. Alam mo, Naintindihan ko po, nagkaroon ako yes. ng kaso dyan 100 janitors. At the time, magkano ang sweldo? Pinapasahod lang sila at the time, 68 pesos. Inilaban ko talaga yung kaso na yon. Tapos yung employer, alam mo, sa harap, yung arbiter, nag-attempt siyang bayaran. Pinadala niya ng ref, pinadala niya ng TV, pinadala niya ng check. Ba't ko malalaman? Buti na lang, napakabait ng arbiter ko. Matino. Pinatawag niya ako. Tapos sa harap niya, pinakita niya yung gift, pinadala sa office, pati yung check. Tapos sinabihan siya na, kung meron kang dapat bayaran, hindi ako. Ito o yung mga empleyado mo. And I won the case, doon. Siguro, nagtyaga lang talaga. But it took me 5 years up until the Supreme Court for each janitor to receive 500,000 pesos for all those back wages. Pero, ilan sila? 100 janitors. Nung matapos ko ang kaso sa Supreme Court, 13 na lang sila. Dahil yung iba, yung ginapang, binayaran, 50,000. Siyempre, maraming manggagawa, hindi kaya yung tagal ng kaso. 1 taon pa lang sumusuko na, 2 taon, hanggang pakunti-kunti. Nung makaabot ako ng Supreme Court, after 5 years, 13 na lang yung manggagawang nanatili. Yung iba, nagpabayad na. Meron ngang binayaran. Meron ngang, binayaran, 5,000 lang, pumayag na. Oh, that is sad. Oo, Mga kapatid. maraming kwentong nakakalungkot talaga sa mga manggagawa. Katulad kanina nabanggit mo yung yung kinukuha, no, mga video editors Oo. sa MMDA mismo, 700, magkano 780 pesos. Oo. Ako nakakahiya naman. Yung pong mga ang tawag dito, karpintero sa bandang Amadeo, ang 800 pesos na nga po Oo. ang sahod. Mga skilled workers yan. Ibig sabihin, may espesyal na kakayanan, may espesyal na skill na hindi nyo pwedeng tawaran. Nakakagalit kasi MMDA, gobyerno pa, yung nambabarat. Diba? Yung nagmamaliit sa mga manggagawa, sa mga skilled workers. Ay. Oh, hinga, kalma. Hinga, kalma lang. Unahin ko muna to. Ewan ko kung kakalma ka, pero may concern po ang isa nating kababayan mula sa Batangas. Concern niya, SSS, PhilHealth deductions, si Votox. O sige, Votox, ano ba ang may paglilingkod namin sa'yo? Hello po, ma'am. Good Hi. afternoon po. Oo, kakaiba din pangalan mo, Votox. Or itago natin sa pangalang Votox, tama ba? Opo, itago niyo na lang po muna kasi pangalan po. Oo, sige, mas maganda Ako yan. naman employer ko eh. Oo, anong maipaglilingkod namin sa iyo ni Attorney Suarez? Okay.
Okay, ma'am, itatanong lang kasi may mga drivers and helpers kami din na na-encounter na ayaw nila magpakaltas ng PhilHealth, SSS, ita, at saka pag-ibig. Ano po sila contractual, hindi naman sila actually contractual employees, parang independent contractor ang dating nila sa amin, pero wala naman kaming kontrata. And kaya naman po nagkakaganon ang sinasabi nila sa amin, baka hindi rin sila magtagal. Ano po bang pwede namin gawin para maproteksyonan namin sila or pati kami sa future pa sakali na magpapaktema? So parang lumalabas, ikaw ang employer. Okay. Kayo- Yes, ma'am. kayo. Kami po, employer. Alam mo, Babagulag po kasi ako sa tracking. Nakakuha ko lang po ng trako, natatakot ako baka biglang Ibalikan magkaproblema ka. ako. Alam yung naging concern ko din yan sa ilang kasambahay. Ayaw magpa-deduct. Kahit sabi ko, buuin na natin. Pero kayo magbayad ha. Kasi may computation yan Depende, diba? So, baka naman ako kami ang balikan ng SSS, sabi ko ganito, kakarga ko na sa'yo yung buong babayaran mo on this, sa sweldo mo, magbayad ka on your own. Kasi nga, depende sa computation yan, di ba, Attorney Verge? So, ayaw kasi nila, sige, eto yung buo, kasama yung buong bayad sa mga benefits mo, ikaw ang magbayad, quarterly or monthly dito sa mga to. Paano nga ba pag ganun? Oo. Sir, kailangan talaga nating i-report sa SSS. That is really for your protection and for the protection of your employees. Kasi SSS is an insurance yan Siyempre, pag employer, mas malaki yung babayaran. For example, this is just an example. Pwedeng 1,000 ang babayaran mong share ng employer, tapos yung empleyado ay 400 pesos lang. So, halos higit sa doble ang share ng employer. Yun. Pag ganun kasi, para pag nagkasakit yung manggagawa, makakapag-apply siya ng sick leave. O kaya, at the end, pagtanda niya, meron siya makukuha na retirement. Kapag hindi kasi na-i-report, yun medyo magiging problema din yun ng employer o kung kayo yung employer, medyo magiging problema nyo rin yun. Kasi pag hindi inireport, ay naku po, may mga penalty, surcharge po kayo mula sa SSS. Kasi magmula sa pag-employ nyo, ay dapat talaga immediately reported kaagad sa sa SSS. Para yung mga PhilHealth nila, pag-ibig nila, ganoon. Siyempre, pag tayo magtatayo ng business, kasama din talaga sa kinukwenta natin yung mga benepisyo ng mga manggagawa. Kaya nga, minsan nababanggit ko, naman, kung hindi mo kayang magbayad ng mga benepisyo sa mga manggagawa o kaya ng tamang pasahod sa manggagawa, baka wala kang karapatang mag-business. Yun. Pero at the very least, yung bang minimum na sahod maibigay, yung SSS mabigay because these are protection, protection benefits para doon sa manggagawa. Kung magkasakit sila, maaksidente sila. Kasi yung mga maraming manggagawa, iniisip nila, pag naaksidente sila during sa loob ng kumpanya o while working, meron ba silang makukuha sa kumpanya? Wala po. Wala pong ganung tinatakda ang ating batas. Ang lahat po yan ay through SSS. Ayun. Kaya kahit mga malalaking kumpanya, wala. Of course, merong mga kumpanya na dahil meron silang CBA, pag na-aksidente, bukod yung makukuha nila sa SSS, bukod yung makukuha nila sa kumpanya. Dahil kapag may union ka at pag may CBA, you get more than what is being provided for by law. You don't simply get what is being provided for by law. Kaya yung mga ibang mga naririnig, mga regular, but doon may regular wage increase, bakit doon merong bakit ang dami nila umabot na ng 30 days ang vacation leave and all. These are all unionized or organized. Kung ang pagbabatayan mo lang ay batas, ang leaves natin 5 days lang. Ang sick leaves, wala po. Depende po dun sa may SSS. Yeah. Insurance, wala din po. Ang insurance natin ay SSS. Retirement sa SSS. Yun. Ano po ba ang challenge, Votox? Kasi ma'am, ayaw talaga nilang Kaltas. In-offer ko na sa kanila yun, ma'am. Sabi ko, sige, ayusin natin SSS mo, PhilHealth mo, at saka yung pag-ibig, pati yung tax bayaran natin. Sabi nila, boss,
malaki kasi yung makakalta sa amin. Ang nasweldo kasi namin is 1,6 at 2,400. Every day po yon. So sabi nila, lalampas daw sila dun sa tax actually. Yung SSS, gusto rin nilang bayaran, sila na lang din po eh. Para ma-manage nila ng ayos yung sweldo nila. Oh, alam mo sir, kahit na ganoon, kung batas ang pagbabatayan, kayo po bilang employer, you are mandated by law to report. Kumbaga, hindi nyo po mai-excuse, for example, sa BIR o sa SSS na Ayaw. Hindi nyo ng po mga tauhan nyo. kayo po yung mape-penalize kapag ganun. Maraming manggagawa, hindi ka agad maintindihan yon, no? Pero sa The totoo, it's long-term really for their benefits. protection. Siyempre, talaga naman, a month, bawasan mo ng 500 pesos, malaki rin talaga yun. Pero eventually, para lang silang nag-iipon ng pera doon nga lang sa SSS. Total naman, pag nag-retire, makukuha naman nila lahat yon. Mas malaki kasi doble ng hinuhulog nila ang ihuhulog ng employer. Sir Votox, ano po ba? Ilan po bang pinag-uusapan natin dito na tauhan nyo? Dalawa lang ma'am, isang driver lang at isang helper. Maliit na negosyo pa lang kami ngayon. Opo. Ayusin nyo lang, sabihin nyo. Sige, ayusin na lang natin. Ako na magso-shoulder ng buo. Kaya mo siguro naman yun, Sir Votox. Oo. Ayusin namin ma'am. Kasi ang sinasabi nila, sa last employer nila, may waiver daw silang pinirmahan. Hindi ko alam kung legal yun or hindi, kaya po kami nagtatanong. Oo, that's not even that is not even legal. Ayun, hindi pala legal. Okay. At saka matutulungan nyo pa sila, Sir Votox. Ayan, yung mga katulad yung employer na ipaintindi na ito ay para sa future nila. Kasi- long term, kahit na hindi sila magtagal sa inyo, magpapasalamat yan dahil ikaw ang nagsimula na makapag-open sila ng SSS, ng PhilHealth, Pag-ibig. Yes. Ayun po. Ang pagre-report natin sa kanila, dito sa mga government agencies na ito as employer, ay hindi po kailangan ng consent nila. Ayun po. Okay. Ayun po. Klaro na po, Sir Votox. Yes. Thank you, ma'am. At least meron tayong mahusay na employer ngayon. At Sir Botox, umaasa kami na mas lalo pang lalago ang inyong Oo nga, negosyo. yes. Diba? Para Salamat. dumami ang mga katulad yung employer. Salamat, Sir Botox Gonzales ng Batangas. Puntahan ko na, delayed sahod sa pamahalaan. Ayan, mula sa Zambales, si Pinky Asierto. Hi, Miss Pinky! Hello po, madam. Opo, ano po? Pwede po madam, nakakaya naman. Bakit? Sige, karapatan mo yan. Teka, ano ang trabaho nyo po? Naman po na, binayay ko rin naman po. Kasi po meron naman po akong tindahan. Ulit po tayo, Hello po. Oo. Miss Pinky, Oh. ano po ang trabaho nyo? Ay, hindi po ako. Doon po sa ano. Ano po yon? Hindi po sa tindahan po. Kinsi lang dito. Hello, madam. Meron pa akong tindahan lang. May tindahan ka. Okay. Ano po yun? Hindi. Yung anak mo, anong trabaho ng anak mo? Ano sa government? Ano pala? GO pa lang naman po siya. Nako. I mean, Job order. JO, job order. Okay, magkano ang sweldo po? Provincial rate lang naman po. Na minimum, Zambales. Provincial rate. Okay. Gano'n naman, sabi nyo nga ang concern mo, delayed ang sahod. Gano'n katalakha ba yung delay? Hindi, kuminsan na kasi po niya, kuminsan po 2 months po niya. Depende po. Pakiulit po, Nanay Pinky. Kuminsan po 2 months. Katulad po ngayon, 2 months po po. Opo. Opo, sabi naman po nila. So saan Ano pong, po? saan pong government agency ito? Madam, nakakaya naman, wag na po. Baka mapagalitan. Okay, pero 2 months, sobrang naman yun. Oo, no. Nako, Hindi naman po kami dahil mayroon naman po kami pinagkukuha na naman. Mayroon po kami kasing pwesto dito sa palengke. Okay lang naman po kahit. Naintindihan ko yun, Nanay Pinky, pero hindi po dapat iniintindi natin yung dapat nagpapasweldo. In the first place, nagtrabaho po yung anak nyo. Nag-perform. Hindi, kahit... Hindi naman po gano'n.
Ayun po. Miss Pinky, Cheryl, isang malaking problema yan na sa gobyerno. Kaya kayong mga nasa gobyerno, baka naman nakikinig kayo. Pero sa gobyerno, bago ka makasahod, pag bago kang empleyado, umaabot ng 3 buwan bago mapasweldo. Bakit? Meron nga akong kakilala, umabot ng 6 months bago siya napasweldo. Yun ang isang bagay na ang hirap intindihin, Cheryl. Bakit? Gobyerno ka, lahat ng resources nasa iyo, lahat ng 'di ba, ng mekanismo pwede mong gawin para matiyak na ang mga manggagawa sa gobyerno ay sasahod ng tama. Regardless kung paano nyo man silang gustong tawagin. Of course, I do not agree dyan sa mga job orders na yan. Mga teachers, job orders, ang alam ko lang kasing tawag sa mga gagawa, either regular employee ka o hindi ka regular employee, pero job orders at kung ano-ano pa, 'di ba? Parang mga teachers tapos job orders, nakakalungkot. Pero yun, maghihintay sila ng 2-3 buwan, 6 na buwan bago mapasweldo. At ang nakakalungkot, eto, edi parang yung kakilala ko, inisip na lang daw niya, nag-iipon siya. Kasi para daw after 2 months, di malaki ang makukuha niya. Kaya lang, paano yung araw-araw na panggastos? At ang nakakalungkot, katulad sa kwento ni Miss Pinky, ni Nanay Pinky, ay delayed. Ibig sabihin, okay, palagay ko tapos na siyang makasahod doon sa bago siya mapasahod. Ang tagal niyan. Pagkatapos, delayed pa rin yung mga susunod na sahod. Ang laking problema niyan. Paano mareresolve? Pwede kayo magreklamo sa Civil Service Commission. Civil Service Commission, Miss Pinky. Hindi na po. Hindi na po, madam. Okay lang po kasi mayroon naman po kami pinagkakakitaan kahit pa paano. Kahit na ba? Kahit na ba? Nagtrabaho yung anak mo eh. Alam mo, ito isang Ang babait talaga ng mga Pilipino. Alam mo, ito no? isang bagay na dapat tingnan halimbawa ng Congress or Office of the Malacanang. My goodness, yung bang sahod nyo, nade-delay ba? Nung pagpasok nyo ba bilang mga government officials, umabot ba ng 2 buwan bago nyo nakuha yung mga sahod at kung ano-ano nyo pang mga allowances? I'm sure hindi. Pero bakit yung mga maliliit na empleyado ng gobyerno ay dadanas ng ganoon? At gobyerno ang pinag-uusapan natin, ha? Can you imagine kung ang gobyerno natin ganito ang ginagawa? At, di ba, anong klaseng example yung sineset nyo? Paano na yung mga private businessman? Di pwede pala nilang gawin yun kasi kung yung gobyerno mismo ay ginagawa. Ano hong dahilan daw? Miss Pinky, anong sabi sa inyong anak? Marami daw kailangang ayusin. Matagal daw na proseso. Ganon lagi ang katwiran. Katwiran? Ganun ba, Miss Pinky rin? Dahil wala po yatang budget, ganun. Parang Bakit ganun. sila kumuha ng magtatrabaho, wala pala nakalaan na budget? Kaloka. Ayan po. Kasi, Ayaw mo, kumbaga meron po silang kumbaga may nauunang ganun. ayaw mo naman sabihin kung anong government agency, tatawagan sana natin. Oo nga. Pero, Mama, tanggal pa yung anak ko kakaya naman. kaya ganito na lang din po, Miss Pinky, just in case, at least, alam niyo po na pwede siyang may takbuhan ng Civil Service Commission. Pwede Ayan. sila pwede Kahit sila na job magreklamo order doon. Oo, kasi sa gobyerno ka pa rin nagtatrabaho. Yung job order ba, kahit mga- nakalagay ba doon kung gaano kakatagal? Yung job order na yon, okay. Ganon I-hire din. kita 6 months, may ganon ba nakalagay? Mga ganon din. Nanay Pinky, baka tapos na yung anak mo, di pa sumisweldo. Doon na, paso na yung job order, di pa rin sumisweldo. Wag Through mas... ATM naman po daw yun through ATM po. Kasi minsan sinasabi nila, wala daw sa plantilla. Kasi parang ang pwedeng lang i-hire ng government, bawat government institutions kasi, meron tinatawag na plantilla. Ito yung mga set of positions na pwede lang i-hire. Pero it will appear, hindi kasya. Isabihin, hindi sapat yung bilang ng mga empleyado to perform yung kanilang functions. So, nagdadagdag sila. Sa pagdadagdag nila, dahil walang sa plantilla, gumagawa sila ng kung ano-anong mga pangalan. At doon, dahil wala sa plantilla pa, problema nila, paano, saan kukunin ang mga sahod. Pero ang punto ko, ganun pala,
pues, ayusin nyo yung plantilla. Ibig sabihin, kung ang dami nyong job orders, ang dami nyong mga contractuals, ibig sabihin, may problema ka agad sa plantilla nyo. Kung inabot na ng 5 taon, diba, tapos renew kayo ng renew, ay ibig sabihin, kulang talaga ang bilang ng mga manggagawa. Diba? Hindi ganoon, kaya dapat ayusin. Ay, Kung yung gobyerno mismo hindi maayos yan, ano nang aasahan mo sa private employers? Ikaw, Miss Pinky, tinawagan mo kami. Sabi mo, delayed yung sweldo ng anak mo, pero para sa'yo, okay lang. Eh, ang bait mo rin eh. Ha? Siguro, Hindi naman daw, nakakahiya. ikaw muna ba nag-aabono? Para makapasok yung Oo nga anak. po, yun nga po. Ayos Oo pala. nga po. Eh, may nag-aaral pa rin po ako. Ano, kawawang mga nanay. Oo. O, pero Oo po, nga po. ibilong nyo po sa staff namin kung anong government agency yan. Sasabihin ko pag wala ka na sa linya. Miss Pinky, salamat. Thank you po, thank you po. Thank you for calling. Salamat po. We allow it also kasi. Kasi nga dahil Wala din takot mawala na yung trabaho. Kasi ang dali mong i-dispose eh. If you're a job order, if you're a contractual, a project employee, ang dali mong i-dispose. Dahil wala kang parang wala kang Ang hindi ko security of tenure. maintindihan, napakatagal ng problema to. Yes. Bakit sa napakaraming administrasyon na lumipas, Hindi ma-resolve. hindi maayos? Totoo. Our government is the biggest violator sa dami ng contractuals. Pumunta ka sa Department of Labor, you'll see many contractual employees. Punta ka sa Malacanang, you'll see many contractual employees. Punta ka sa MMDA, ang dami. Diba? So, what do you do? Bakit? PBBM, Pangulong Bongbong Marcos, or yung mga susunod na Pangulo pa. O yung mga bagong uupong senador. Alam mo, kaya ako, of course, parang, you will be inspired talaga kay Vico Soto. Kasi 'di ba, doon yung inabot na may mga 20 years na mga contractuals, job orders, nagawa niyang sa term niya ay gawing mga regular employees. Diba? Maraming walang ganyan. nakakagawa eh. Kaya Yes. naman. Pwede. Kaya naman. Hindi siya imposible naman pala. Exactly, pwede. Oo. Alam mo, Good pag governance. Yes. Good governance. Kapag workers talaga ang pinag-usapan natin, ako talaga, kulang ang oras natin, Cheryl, sa dami ng violations, sa dami ng problema ng ating mga manggagawa. Ito pa, isang concern mula sa Quezon City, si Aldrich. Regularization naman. Hi, Aldrich. Hello, Ma'am Cheryl. Hi. Yes. Anong may Magandang paglilingkod hapon po. ni Attorney Virgie? Yes po. Ma'am Attorney Virgie, magtatanong ko lang po kung sa 7 years na po ako sa company, pero until now, hindi po ako regular. 7 years. Yes po. Anong trabaho mo, Aldrich? Sa pest control po kami, Ma'am Cheryl. Wala kami pest control, Ma'am. Pangasinan naman. Ay, Hello po. Pangasinan Kamot. Ayan, pest Yes, ma'am. control. Anong trabaho mo? Technician po, pest control technician po. Ayan, pest control technician. Tama? Yes po. Yes Hindi po, Ma'am kaya, Cheryl. baka ikaw ang isa ka dun sa nag-service namin. Hindi naman, no? Yes, sa ABS-CBN po kami nung time na pandemic po. Kami po yung Pest nagsa-sanitize po. control, sanitize. Yes, Okay. Apo. 7 years. Okay, tumaas man lang ba sahod mo? Yes po. Okay naman po yung sahod. Regular naman po kami, 645. Then yung lang po, pagiging regular lang po kasi yung problema po namin. Marami-rami din po kasi kami. Meron kami Mindanao, meron kami Visayas po. Pero kahit paano, takot nga po silang magsumbong dahil ito. Oo, baka mawalan ng trabaho. Pero is Yes, this ma'am, something totoo. na ni-raise mo na? Kagaya ikaw, 7 years ka na. Anong explanation Yes, ma'am. sa'yo? Ang sinasabi, regular naman daw po kami, sabi nung HR namin. Pero sabi ko, paano kami magiging regular? Pagka holiday po, like special holiday lang, no work, no pay po kami. Okay. Pero meron kayong benefits. Yes, ma'am. Kompleto naman po sa Okay ang benefits. SSS, okay ang Yes. PhilHealth, Pag-ibig. Yes po, yes po. Ayun. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Aldrich, bakit mo sinasabi na hindi ka regular? Dahil pinapipirma ka ba ng kontrata every 3 months, every 6 months, or every year? Bakit mo sinasabing hindi ka regular? Ma'am, ever since naman na in-observe kami, kasi 1 year po kami sa agency ng 2018, 1 year po kami. Then, after po na in-observe na po kami ng company namin, so sabi nila, counted pa rin po yung 1 year namin sa agency. So 7 years na po ako yun. Wala naman po kayo pinipirma ang kontrata po. Okay, good. Kasi, Aldrich, ako sa'yo, talagang iisipin ko na regular employee ako. Kasi bakit? Technician ka ng pest control company. No? Ibig sabihin, Yes, yung ma'am. pest control company cannot exist without that technician. Kaya yung position mo is indispensable, in fact, doon sa may business. Kaya, kung tutuusin, day 1 na pag-empleyado sa'yo ay regular employee ka. Assuming dumaan ka sa 6 months probationary period, after 6 months, regular ka na. Ngayon, therefore, dapat ang trato mo rin sa sarili mo ay regular employees. Paano? Kasi kung natatanggap mo naman lahat ng benefits and all, di regular employees ka. Hindi ka naman pinapipirma ng mga panibagong kontrata, regular employees ka. Kung ang sinasabi mo, bakit ganoon? Kapag holiday, no work, no pay. Kasi kung ikaw ay monthly paid employees, may difference kasi. Pag monthly paid employees ka, kasama na doon sa sweldo mo yung payment doon sa may holiday pay. Kaya kung dapat, mas mataas talaga doon sa minimum wage ang sahod nyo kasi kinarga na yung sahod o yung bayad para doon sa lahat ng holidays. Kapag daily paid employees ka naman, hindi pa kargado yung bayad sa holiday. Kaya yung mga daily paid talagang, kapag holiday na ito, babayaran sila. Kaya kadalasan yung mga monthly paid ay hindi na kasi nga nakasama na. Hindi ko mahirap talaga dahil kailangan ng kwentahan, no? Kung kung kasama na. Kaya pero kadalasan ganon. Daily paid hindi pa kasama yung kanilang bayad sa holiday pay. Pero yung monthly paid, kasama na ka agad. Pwede mo namang kwentahin kasi kung halimbawa, lagpas ng minimum, tapos kwentahin mo lahat ng holiday, magkano bayad dyan, idagdag mo, kung sapat pa rin yung sahod, ibig sabihin ganoon. Yun, rest day pay, holiday pay, 'di ba? Overtime pay, night shift differential, lahat 'yan dapat i-enjoy mo. Kasi kung hindi mo 'yan ini-enjoy, hindi ibig sabihin hindi ka regular employees. Kung hindi ibig sabihin nagba-violate ng labor standards yung employer mo, pwede mo rin siyang ireklamo. But it is always safe to assume na ikaw ay isang regular employee. Saan sila pwedeng lumapit? Gusto nyo bang idalin sa DOLE or Aldrich? Yes, ma'am. Ma'am, napag-usapan na rin namin ng ibang kasama ko din po. Yun nga lang po, natatakot kasi nga po, anak po kasi may 2 senator po kasi na anak po yung namin. So, incoming pa po yung isa. So, ito pa, nakakatakot nga po kasi baka may nangyari na rin po kasi before sa ibang naman siya. Pero affiliated pa rin sa company namin. Nagreklamo sa DOLE, tinanggal po siya at blacklisted na po sa company. Yun yung isa talaga nakakatakot kasi nga pag nagreklamo ka, parang ang kapalit agad nun yung tatanggalin ka sa trabaho. Syempre, pag tinanggal ka sa kumpanya, kung walang dahilan, ilalaban mo syempre. But in the meantime, habang nilalaban mo, ang problema, wala kang trabaho. Kahit pa illegal yung pagkakatanggal sa'yo, edi wala kang trabaho, di ba? Ilalaban mo yun. Kaya, ang dami, natatakot. Yung katulad nung sa sinasabi mo, lalo na kung may mga connection sa, alam mo na, sa gobyerno. Yes po. Oo, kasi sinasabi niya, senador ba? Opo. Opo eh. Sabi niya kasi parang kamag-anak ng isang senador. Pwede rin Anak po. ginagamit nila yung panakot nga. Oo, anak ng senador. Oo. Kaya Sila po talaga kaya may-ari pag po. tiningnan mo, mga violators natin, those who are actually in the The position. government. In the Oo. government. O mamaya, Kaya nga po, ma'am, Aldrich, mamaya ibulong Yes, mo ma'am. rin sa amin kung sino ba yung anak ng senador na yan na nagva-violate. Bulong mo Incoming po lang. yung ma'am, incoming po. Until na ba may sakay? Incoming pa lang po. Incoming! Ngayon pala. Ngayon po pala. Kasi June 30 po ngayon. Oo. Diba ngayon po yung nila? Opo.
Parang Incoming, nahuhulaan parang ko meron na akong Parang alam ko na yan. Nako, maraming ang issue yan sa mga ilang mga businesses nila eh. Tama po. Hi. Ay, oo. Laking usapin ng mga Aldrich. tubig yan. Sige, Yes, salamat. yes, Pero sir. if Yung you hot really, sir. alam nyo kung gusto nyo talagang makall yung attention at ireklamo at handa kayo, it's Magreklamo talaga. Pero ako, I will always suggest na yung maramihan kayo. Oo. Kasi para hindi agad kayo, Yes, parang yes, isa ka lang attorney. identified ka kaagad. Oo. Yes Kailangan, po. ano kayo, yun. Oo. Balag salamat. Mag-iingat ka, Pag nag-decide Aldrich. kayo, Yes, yes, marami sir. kayo, Balik- ayun, puntahan mo ko, Oh, ayan. Aldrich. Aldrich! Ayan, nag-commit na si Attorney Suarez. At least how many, ko po yung attorney? kasama ko po. Eh, kayo, yung pinakamadaming Yung kaya nyo para pinakamadami, hindi pero kayo ano yung kayang minimum? tanggalin. Oo. Para hindi sila kayang Kung kayo tanggalin. nagkakaisa, nandito si Attorney Suarez, tutulungan kayo. Salamat. Balik sila. Oh, mag-message Sige. ka lang, ha? Ako po. Message ka Kabayan. lang, Aldrich. Alright.